isa, ang pinakamagaling na mayor ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, wala nang iba, kundi si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maupo po kayo. Hindi, Mayor. Kumain na ba kayo? Hindi ka na lilipas din niya. Saan naman binibilang ko ng ano dito? Puto bongbong. Wala pa luto. Dito sa Mori. Wala dito. Bago na kasi building. Pero dito yun. Ha? Lumipat na. Kaya ako'y kinukwento yun. Si Joaquin. Kasi yan, pagka nung araw, lalo na kayo rito sa Bosa, hanggang doon sa Tinapahan, sa looban. No? Pag madaling araw, paikot-ikot ako sa patay dito. Si Joaquin, mahilig yan magpauwi ng lechong kawali sa Ugbo. Noong bata yan. At saka yung puto bongbong. Dito ko dinidisgrasya yun eh. At saka doon sa Ugbo, yung kay Edith. Saka kay Rado, noong araw. But then again, ginugutom ko lang kayo, mamaya naman may bingo na naman eh. Sa aking mga minamahal na lolo at lola, I love you. At marami pang utang sa inyo ang Maynila. Pero steady lang kayo sa Gedli. Basta, ito naman, natutuwa ko. Pwede makisuyo, move kayo konti. Maraming magagandang nurse doon eh. Move kayo konti. May bayad din yan, Etne-Betner. Sa ating mga batang Maynila, sa ating mga nanay-tatay ko, sa ating mga DHW, barangay nutritionists, at doctor and nurses, our frontliners in medical care or health care, to our partner, PhilHealth. Tabong-tabo tayo sa PhilHealth ngayon. Ang PhilHealth ngayon, very aggressive in helping the city of Manila. Kasi alam nila talagang wala tayong kapera-pera. And I'm really grateful na ang PhilHealth ay lagi nakatutok sa atin para ma-maximize natin ang resources ng national government. Para naman, pag yadba ng PhilHealth, tosgas naman ng City of Manila. Makabibili tayo ng mga bagong ECG machine, mga computer center, even tablets for our DHW. This costs money and this can deliver efficient management of database, which is very important in policy making ng inyong pamahalaang lungsod ng Manila. Kaya sa palakpakan natin ang PhilHealth. Ang DOH, alam niyo po, mga nanay-tatay ko, mga batang Maynila, ito po, itatangos nyo ng ilong. Tayo na, and I can honestly say this, I think the largest, the biggest health provider as local government unit in the entire country. 44 health centers. Just imagine, and growing because we're building more in the likes of other places and bubuhayin ko muli yung isang katulad ng komunidad natin doon sa Damka, Santa Mesa, na dating Pamana Health Center na ginawa lang ng kung ano-ano ng mga politiko doon. Binabawi na po natin at ibabalik ko yung dating health center na para sa mga taga Santa Mesa. Now, we are on track. Nasa tamang biyahe na po tayo na para maging 7 ang ating ospital sa lungsod ng Maynila, ang Baseco Hospital. The OPD is now open. 3 taon yun. Nga. Hindi binuksan. Pero nabuksan na natin. Ang tumatakbo ngayon ay OPD. Then, recently, thanks to Junior Ibay,
Jesus Tagapardo. Yung anak ng misis ko. Joaquin Bumagoso. Jose Alin. Jose Alian. Kompleto na tayo at siyempre ang chairwoman ng Committee on Health, Doktora Irma Alfonso. Yan yung mga kusyal na yan. Lalo si Irma, naipasa na sa Konseho ng Maynila ang organizational structure to make it official and permanent at magkaroon ng kasiguruhan yung ating mga medical frontliners na ma-hire at madidistino sa Corazon Aquino Baseco Hospital. And yesterday, lahat ng hiningi ng 6 na ospital gamit inaprubahan na po ng inyong health board o City Health Board. Ang problema na lang dyan, sino mauna? Nakaposas yung kamay ko sa Chape eh. But we will make sure uunahin natin yung nasa Baseco para may building sila, may pasilidad sila, may equipo sila, may medical professionals sila. At online to our accreditation of level 1 hospital and going to help. Sabi kanina ni Doc, nasa 40,000 mahigit ang sinasakop nitong Magsaysay. Yung Baseco Hospital will serve 100,000. Isang barangay lang po yun. That's how hard it is sa kanila. Napakahirap ng katatayuan nila doon. Tayo, maswerte tayo dito sa Herbosa, sa Tondo proper, isang kembot mo lang, may health center na. Pagka medyo bumigat-bigat pa pakiramdam mo, mamimili ka, may national government, Tondo Medical, sa norte. Sa eastern side, 2, Jose Reyes at San Lazaro. Oh, yung mga nabuntis naman ng Pebrero, meron naman tayong Pabella. Yan ay mga national government. Sa south of Tondo, we have got Andres Bonifacio Hospital, pag-aari ng Maynila. And, of course, yung ating partner, UP PGH at PGH. At nais ko pong iparating sa inyo sa tulong. Tama po yung sinabi ni Congressman Ernix Junicio. Kapag ang national government, local government is in synchrony, ito ang prueba at resulta. Ito naman ang gusto ko ipapatid sa inyo. With the help of PGH and UPPGH, alam ko tayo mga taga-Tondo, marami tayong minahal sa buhay. Sa sobrang dami niyong minahal, parado na mga puso niyo. Kung sakasakali, I will take this opportunity kasi pera niyo to eh. Kaya lamang nalulungkot ako maraming hindi nakakaalam. Kung sakasakali kayo ay mag-angiogram, mahal ba ang angiogram? Super mahal. Minimum of 50, maximum of 80,000 pesos. Angiogram pa lang. Pagka natuluyan ka, ia-angioplasty ka. Tama mali? At ang pinakamura dyan, 300,000. Ang kalagitnaan niyan, median price o median cost, 500,000. At ang pinakamahal niyan, 1 million pesos. Now, may awa ang Diyos. Matter of time. Ilang linggo na lang, baka mag-qualify na tayo. But for now, may libre tayong angiogram sa ospital ng Maynila. Yes. Yung sinasabi nilang mga inutang ko noong panahon ng pandemya, which tinatayuan ko kahit saan tayo magpangita, kahit sa intersection pa ng Velasquez at Herbosa.
tinatayuan ko yun sapagkat yung mga bagay na binili natin ay bagay na pakikinabangan ng utaw. Alam nyo ba na may MRI machine tayo? MRI machine. Nasa ospital ng Maynila. May CT scan machine. Bukod dyan sa GAT, meron tayo sa ospital ng Maynila. Cat lab. 3 taong hindi ginamit. 3 years. Ilang buhay kaya ang naitawid natin para sa angiogram? But fortunately, I have a dedicated and found a dedicated director of Manila Health Department through Director Grace Padilla. We've been partnering with PhilHealth, DOH, UPPGH, and what you call the cardiovascular interventionist. Tama kaya yung sinabi ko na konti na lang, papasa na ako sa medical school. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Lahat na yata ng mga mabibigat na bigkasin na pangalan ng gamot at gamit. No? But, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, dala ng yung mga sulat ninyo, nababasa ko. Nababasa ko po eh. Eh di ba, dinideliver minsan sa inyo yung tulong ng lungsod. Kinakatok kayo sa gabi, sa madaling araw, tanghali, hapon. At inilusad pa natin yung kaagapay program na kung saan ang gobyerno na ang bumababa sa komunidad at kausapin yung utaw at yung anong kailangan ng utaw, masolusyonan agad ng pamahalaan, maibsan agad. So, kaya po mga nanay, tatay ko at lahat ng mga nakikinig sa paligid, MRI machine, CT scan machine, ultrasound 4D, X-ray, mamili ka. Movable in the hospital or stationary. Cat lab. Tapos, wag kayo mag-alala ha. Ito, pag nag-qualify na tayo sa angioplasty procedure, kasi meron lang tayong binibilang na numero. Pag na-qualify na natin yon, we're gonna maggagawa na tayo ng angioplasty. Okay, maglala. Alam ko mahal ang barbula. Mahal yung tubo na nilalagay sa ugat ninyo. Okay, maglala. Nagtabi na po ako kahit wala tayong kapera-pera. Tanungin nyo si Irma. Tanungin nyo si Director Padilla. Nagtabi na po ako ng 25 million. Nakalutang po yun. Naka-upload po yun. At anytime, any John, Doe, and Mary, sino man, mayaman, middle class, mahirap, mga ngailangan ng angioplasty, wala kayong tosgas. Zero. Literally zero. Bibili namin yung barbula, o tawag ko lang kasi doon barbula pero may scientific name doon. Mga spring yun, spring. Para ibuka yung inyong mga nagbara ugat sa puso. Kasi, ang katwiran ko dyan, mahirap maging mahirap. Lalo na kapag may sakit. Totoo lang. Minsan dinadiagnose ka pa lang, hindi ka pa kumpirmado sa problema mo sa pagkalusugan, umaayaw ka na. Dahil sa diagnostic process pa lang, tukod na ang tao. Kaya ang ibang nanay, ibang tatay, imbes na ipagamot ang kanilang sarili, ipakakain na lang sana. Kaya ayaw kong mangyari sa inyo na maging deprived kayo ng mga ganong mamahaling procedure. And I'm happy today, masaya ako ngayon. Tingnan ninyo naman. Ha? Parang private na itong ninyo. Health center ninyo. O palakpakan natin si Junicio. At least hindi niya nilagay sa flood control. Totoo naman. Maraming pinakita sa akin si Ernix. O lahat inaprobahan ko. Bakit? Kapakinabangan ng tao. Pati yung mga kalaban kong congressman. Totoo. Nagpunta sa akin. Kahit na napagsalitaan nila ako ng hindi maganda nung araw.
I don't care. Yung salita nila, puso't damdamin ko lang ang nasugatan. Pero bakit ko idadamay ang mamamayan? Totoo lang ba? Total, pride lang naman yun. Dami naman fried chicken sa Herbosa. Ay, simula sa Arten hanggang Sunday. Ang daming tusok-tusok. Mamili ka. What I mean is that sometimes in leadership, you don't involve your personal bad experience with other politicians. Kasi nadadamay ang tao. Kaya ako, sinasantabi ko na yung pride. Ang importante, makaraos kayo. Yung mga politiko na iba't ibang kulay, puro mema lang yung mga yun. Hindi naman kasi nila naintindihan yung katatayuan ng tao. Pag nag-away-away ang mga politiko, sino kawawa? Di ba naalala nyo na nasa Don Bosco tayo? Ano sinabi ko noon nung kampanya? Masyadong nagagamit sa mga politiko. Pagtapos ng halalan, sila bati-bati na. Tama ba? Kaya ako ayoko talaga. I will always compete politically. But there is time for that. But once the people decided already, we together should work hand in hand. O tingnan po ninyo, ako po ay hindi kasapi ng administrasyon. Pero anong ginawa ko po? Dahil wala tayong pera, bagay, sanay naman tayo mga taga-tondo na walang pera. Pero ang dami nating pangarap. Sabi nga ni Presidente, ang dami mo namang iniisip sa Maynila. Hindi ko pa binilang din yung chicha. O tama ba? Walang nagutom sa Maynila noong pandemya. Sabihin, I have all these aspirations for the people of Manila. Anong ginawa natin? Dahil wala tayong tsapi, ginamit ko na abilidad ko. Binibenta ko yung idea sa kanila. Baka bilhin pag binili, sino ba may pera? National government. Pag ginawa nila, kanila na kredito, legacy nila. Good, I'm happy for them. Will I be happy kung makikinabang ang mga taga Maynila? Oo naman. Ganon ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Kaya kita yung mga chairman nyo, pinatawad ko yung mga yan. Kilala ko naman Pero tingnan niyo sila, kahit kayo magtanong sa kanila, wala silang narinig sa akin. Why? We have to move on. Always way forward. Just remember what happened in the past. But we cannot keep on looking back. Pag lagi tayong nakalingon sa likod, madadapa tayo. Abay, bakit? Hindi natin nakikita yung ating dinatahak. Tama mali? Masakit magkabakokang Unang gasgas lang yan pag napabayaan yan. Pag wala kang pambili ng penicillin ng dekada 80, magiging bakokang yan. Alam mo yung kinakamot-kamot mong ganyan. Ang kate. Ibig sabihin, the way things should be done, we politicians, we should not involve our personal feelings towards one another. Kasi one thing is common. Inalal tayo ng taong bayan at ang utang na loob natin ay sa taong bayan. Kaya mga nanay tatay ko, meron pa akong extra good news sa inyo. Ano yan? Nadali nyo na yung insure. Tama ba? Pagka ang doktor ninyo, niresetahan kayo ng insure, edi ang mahal. Pag-aso. Kamag-anak nyo, may sakit. Itong health center na to, may insure to. Pero hindi katulad ng pagbigay namin sa katulad ng regular. Pero kung may mga sakit at mga ngailangan, patungkol sa ganitong, anong tawag ng PhilHealth? Anong tawag? Nutritional supplement. Nakakailanganin na may sakit. Available dito yun. Pero, while supply lasts. Kaya una-una lang. Sinong gusto ng insure? Gusto nyo talaga mauna? I love you. I love you. Tapos sa inyong mga apo,
Ha? Sa mga apo nyo, meron kami ibabalita sa inyo. Humingi lang kami ng clearance para sa mga 3 years old, 4 years old. Pero nandyan na yung pera. Nakatabi na. Nakasubi na. Pag nabigyan kami ng clearance ng DOH, sasaya ang mga 3, 4 years old din yung mga apo. Partida yan, ha? Wala ba tayong pera yan? Magsisilop ako. Magsisilop ako. But again, yung ating mga medic, I love you! Sa atin naman, mga medical frontliners, sumaya ba kayo nung nakaraan? Yung medical and non-medical, sumaya ba kayo? Gusto nyo sumaya ulit? Spoil sa akin yung mga yan. We're gonna give what is due to them. Not a single cent will be diverted somewhere else. What is due to them will be given to them. They deserve it. Matagal na napagkakait sa kanila. Pero hindi. In fact, kunwari wala sila rito, lalaki pa yung makukuha nila sa December. Ay, nandiyan pala kayo. Huwag kang mag-alala, steady na lang. Nadali mo na yung 1.5, baka tumama ka ulit ng 1.5. Huwag mo naman ibibingo, ha. Hindi, iraraos ko yan. Kanina, pinirmahan ko na yung sa UDM. Hinahanap ko na lang, 20 million. Kasi sunod-sunod na yan, eh. PWD. Nakikira ko na lang na utang ng mga nakaraan. Marami pang utang yung nakaraan, eh. Pero, ang hindi ko pa na lang nalilingon, UDM, PWD, at saka solo parent. Yan ang mga sinusunod ko na. Kasi yung LESPO, senior citizen, saka yung sa BHW, medical and non-medical, teacher, nakatigim na rin. Although 6 na buwan yun, naka 1 buwan lang sila sa akin. Ano lang, pasensya na kayo, boka-boka pa lang yung saranggola ko ngayon, eh. Magiging guryon din yan pagdating ng araw. So mga nanay, tatay ko, ingatan ninyo ito, ha. Panatali, I love you. Ingatan nyo, sa inyo ito. Pag malasakitan ninyo, panataliin yung malinis. Huwag niyong hayaan. Mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, EXO, tanod. O handa na ba kayo? Nagkagayak na ba kayo para sa Big One? O mga SK, Nay, Tay, matulungan niyo ako magdasal, ha? Sana wag mangyari yung inaasahan natin. Pero kung manatag kayo, let me take this last na. I think this is an opportunity for you to know. Malahan nyo yun kaagad. Handa po tayo. Nakagayak na po tayo bilang pamahalang lungsod ng Maynila. We are prepared. We prepared already some activities, gamit, and so on and so forth. Kung mangyari yung Big One. Tanong lang naman dyan, are we prepared enough? Yun, hindi ko kaya yung garantiya. Hindi ko magagarantiya. Sapat na ba yung ating paghahanda, kakayanan? Hindi ko po kaya yung garantiya. Bakit? Hindi ko po masusukat yung laki at resulta o masamang resulta ng malaking posibleng paglindol sa Metro Manila. Handa tayo. Kaya nga ipanalangin natin na huwag na sanang matuloy. Pero napalibutan na tayo. Visayas, Luzon, Mindanao. Napalibutan na tayo. West Valley Fault na lang ang hindi pa gumagalaw. So kaya kailangan natin manalangin. Talaga, sa totoo lamang. Pero, lagi naman may awa ang Diyos. Lagi may awa. Nakita nyo naman si Blue Eyes. Andiyan dyan lang. O sa basketball lang. Yung ating poong Nazareno.
tayo, ano man ang reliyon ninyo, basta importante, ang paniwala nyo, may makapangyarihan sa taas. Huwag din nasa ilalim ng lupa, ha? Hindi makapangyarihan yun. Huliin ko yun. Pero manalangin tayo na sana. Nakagayak kami. Kailangan lang talaga magtulong-tulong tayo. So, then again, mga barangay officials, no? Good luck sa inyo. Maglinis tayo tuwing Sabado. Sabado. Linisin natin. O, 2 Jones. Maglinis tayo. Ipagmalasakit natin ang ating kapaligiran. Again, palakpakan natin Congressman Ernest Dionisio. Pasalamatan natin ang ating mga doktor, nurses, BHW, barangay nutritionist, lahat ng bahagi ng ating serbisyong pangkalusugan na narito sa ating harapan. Pwede ba natin sabihin, Ma'am, mahina. Sa letrang B, ayun, malakas. Ma'am, Sir, thank you. I love you. Minsan kasi nakakaligtaan natin, dala ng nakasanayan na nating nakukuha natin ng libre, nawawala na yung pagbibigay natin ng pagpapahalaga. Wala namang masama dahil yun ay obligasyon namin bilang lingkod bayan. Pero a simple thank you will put a smile in our nurses and doctors and other medical practitioners in our medical facility. Tama ba? I love you. Ano yun? Kung may nawala pa sa atin. Pero napangiti tayo. Yan naman, ang pakiusap ko lagi sa ating mga naglilingkod sa pangkalusugan, always put a smile. Alam mo, kahit yung may sakit, pag nakita yung doktor gwapo, plus ngumingiti-ngiti pa, gumagaling na kagad yung nanay ko, kinikilig na yun. Mabait pala yung doktor doon sa magsaysay. And people will talk and people will appreciate. So muli sa inyo lahat, mga batang tundo, ayawan, pumanatag kayo. Hindi perpekto ang inyong gobyerno ng lungsod ng Maynila. Pero I guarantee you, pilitin kong magbuti at maging efficient. Iraraos ko kayo kahit nahirap tayo. Makakatawid tayo. Mayawan Diyos. Ha? Muli, congratulations. Masaya ako para sa inyo, mga taga-baryo. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you. Maraming